Ma, magdula sa og basketball, kadyot lang. O sige anak, kay mga na din ta, inig maluto na ni. Sige pa, salamat. Balik ka pa dayon. Kuya kayo sakit kayong lawas. Kanga kayo gutom na ako nun. Gusto mo? Ay, sakto ga. Luto si mama sa balay. Mga unsa ka dito ta? Tara, sure ka? Oh. Sure ka. Mauban na pa na ako mga friends. Mark dahil og si Benson. Amin mate. Kumuta pa kaya natin ako. Lamig na. Siyempre, gamit good na ko ang Del Monte Pineapple Tidbits o Del Monte Tomato Sauce. Banto na murag lamig kita na unti. Humot kayo. Oh, dong. Sige na dong. Palingkod naman ito kay mga na to. Sige te. Alam niyo ba na ang Del Monte ay may mahigit sa 100 taon ng kasaysayan at ito ay itinatag noong 1886. Ang Del Monte ay kilala sa kalidad ng kanilang mga produkto, partikular na sa mga produktong gawa mula sa mga sariwang kamatis at pinya, at ito ay isang kilalang pangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sila ay may mga produksyon at operasyon sa iba't ibang bansa. Noong 1926, nagpasya ang Del Monte United States na magtayo ng operasyon sa Pilipinas. At noong 1979, binili ng RJR na Besco Incorporated ang Del Monte US at tinawag itong Del Monte Corporation sa huli. Ang Del Monte Pacific Limited ay may 71% na pag-aari ng Nutri-Asia Pacific at Bluebell Group Holdings Limited na kasalukuyang hinahawakan ng pamilya Campos dito sa Pilipinas. Ang kanilang corporate headquarters as state-of-the research of the art ay matatagpuan sa Walnut Creek, California. Ang pangunahing tanggapan ng DMPL ay nasa Manila habang plantasyon at cannery ay nasa Northern Mindanao. Ang plantasyon ng Del Monte ay matatagpuan sa Camp Phillips, Manolo Fortich na binubuo ng 26,000 hektarya ng mga taniman ng pinya. Bilang resulta, ang rehiyon ay sumiklab bilang pangunahing tagagawa ng pinya, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa padaigdigang antas. Ang kumpanya ay nangako na magbibigay ng ligtas at malusog na lugar sa trabaho para sa kanilang mga empleyado. Sumusunod rin sila sa karapatan ng tao at mga pamantayan sa paggawa. Labis na mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado. Tinitiyak nila na ang lugar ng trabaho ay ligtas at sumusunod sa mga batas tungkol sa kaligtasan at kalusugan. Nag-aalok din ang kumpanya ng komprehensibong kompensasyon at mga benepisyo na nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado. Sa Mindanao, nakatira ang mga empleyado sa mga kampo na may iba't ibang mga pasilidad at akses sa mga kooperatibong serbisyo. Sinusuportahan din ng kumpanya ang pangangailangan sa edukasyon at libangan ng mga empleyado at kanilang mga pamilya na nagpapalakas ng malakas na pakiramdam ng komunidad. Inaangkin ng Del Monte ang mga responsibilidad sa pamamagitan ng delivery of health and basic community services, livelihood programs, rural education, youth development, environmental conservation, community engagement, sustainable agriculture, workplace diversity, product safety, and environmental stewardship. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng isang itika ng kumpanya na nagbibigay ng positibong epekto sa lipunan. Ang financial performance ng Del Monte ay patuloy pa rin sa paglago. Ang kanilang pangako sa kalidad at pagiging inovatibo ay nag-ambag sa kanilang tagumpay sa kompetitibong industriya ng pagkain na may positibong pananaw para sa hinaharap. Ang gross profit para sa ikalawang quarter ng 2023 ay $116.8 million kumpara sa $80.7 million noong nakaraang taon, isang pag-akyat na 45%. Ang gross profit ay nakinabang mula sa mas mababang gasto sa produkto at distribution sa segment ng sariwang produkto at may halagang idinagdag na kita mula sa saging. Biya mo luto niyan, ti. Oy, lami man kayo. Busog man kayo, boy. Siyempre, do. Mama ko na gano'n.
Do, sunod na po da. Marag kapangita man sa kalamian eh. Why problema na, Dok. Welcome kayo mo dito sa balay. Kanado. Patuloy na nangunguna ang Del Monte bilang isang tanyag na tatak ng kalidad at masarap na pagkain na may makabuluhang kontribusyon sa industriya ng pagkain sa Pilipinas at sa buong mundo. Del Monte, ang #1